Nagsimula ang kwento kay Jijong, isang henyo na chef mula sa 3-star Michelin restaurant, na biglang nakabalik sa nakaraan. Nasa pala siya ngayon, naghihintay ng hatol ng hari, dahil sa pagluluto ng kakaibang pagkain na labis na ikinagulat nito. Walang pag-aatubili, hinugot ni Haring Jaeyan ang kanyang espada at gumawa ng mapagpasyang hiwa, para lang subukan si Ji Jong. Ang aksyong ito ay labis na ikinalat ng mga opisyal ng korte. Mula noon, inutusan ng hari si Ji Jong na magluto araw-araw at binigyan siya ng titulong Grand Chef. May kondisyon, hindi siya dapat magluto ng parehong ulam ng 2 beses. Dapat niyang masiyahan ang panlasa ng hari o harapin ang agarang kamatayan. Wala siyang pagpipilian kundi pumayag, para lamang sumunod sa hari at makabalik sa kanyang mundo. Ilang araw bago ito mangyari, sumali si Ji Jong sa International Super Chef Contest sa France. Balak niyang magluto ng baliktad na inihaw na USA, ngunit nasira ang kalan sa kritikal na sandali. Kulang ang oras para maghintay ng pagkukumpuni, kaya't mabilis na kumilos si Ji Jong. Kumuha siya ng tuyong dayami upang magsimula ng apoy. Ang ulam niya ay naging kakaiba at tinawag na royal dish. Inusukan nito ng dayami, isang paraan ng pagluluto mula pa sa panahon ng Joseon. Si Haring Jangon, na isang kilalang gourmet, ay nagustuhan ang steak na yun na siyahan ang mga horado sa pagtikim. Ang ulam ay matagumpay na nagsama ng moderno at tradisyonal na lasa. Hindi na nakakagulat na nanalo si Ji Jong at masayang tinanggap ang gintong medalya. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang ama at lumipad pabalik ng Korea. Hiniling ng ama na dalhin niya ang isang libro mula sa professor. Sa eroplano, inanunsyo ang nalalapit na solar eclipse sa mga pasahero. Sa kanyang tabi, isang pasahero ang nagtapon ng kape sa kanyang bag habang nagpipicture. Nandoon sa loob ang librong galing sa ama, at nagpanik si Ji Jong. Agad siyang nagmadali sa banyo upang tingnan ito. Medyo basa ang libro, at ng kanyang silipin, nadiskubre niyang isa itong sinaunang Korean cookbook. Habang binabaliktad ni Ji Jong ang mga pahina, nalilito at nagtataka, biglang malakas na nayanig ang eroplano dahil sa eclipse. Nakakulong siya sa banyo, sumisigaw ng tulong habang nawawalan ng pag-asa. Bigla siyang napataas, at ang lumang libro ay bumukas at tila hinayla siya papasok. Naglakbay siya sa iba't ibang panahon at nahulog sa bitad ng USA sa sinaunang Korea. Nagkataon, nasa Pangangaso si Haring Jaehyun sa parehong oras. Habang tinutudlan niya ang USA, naalala niya ang isang kwento noong bata pa siya. Nang palayasin ng hari ang kanyang ina mula sa palasyo, sinubukan niyang makialam, ngunit pinigilan siya ng gwardya at hinimok na pigilan ang kanyang emosyon. Matapos ang pangangaso, malapit nang lumubog ang araw. Pinayuhan ni Cheon si Jaehyun na umuwi na, ngunit nagatubili siya. Bigla, isang eclipse ang nagdilim sa kalangitan, na nagdulot ng takot. Muling hinimok ng gwardya si Jaehyun na bumalik at nagbabala tungkol sa mga multo na lumalabas sa ganitong oras. Ngunit hindi siya naniniwala sa supernatural at mas gusto pang ipagpatuloy ang pangangaso. Samantala, nagising si Ji Jong na litong-lito sa kanyang kinaroonan. Tinignan niya ang cellphone ngunit wala itong signal. Ilang sandali lang ang nakalipas, nasa banyo siya ng eroplano. Ngayon, bigla na lang siyang nakulong sa isang lambat. May palaso pang dumaan kay Ji Jong, at isa pang tumama upang putulin ang bitad. Nagtago siya sa puno at isinumpa ang mamamana. Unti-unting lumitaw si Jaehyun sa harap niya. Sa kakaibang kasuotan, inakala ni Jaehyun na isa siyang katutubo. Dahil puno ng duda, agad niyang itinok ang pana sa kanya. Takot na takot, tumakbo si Ji Jong habang lumilipad ang mga pana. Hinabol siya ni Jaehyun nang walang tigil, tulad ng isang mga ngaso. Nakarating siya sa bangin, wala nang matatakbuhan. Nanginginig, itinuro niya ang kakaibang bagay kay Jaehyun. Nakita niya ang suot ng hari, at inakala niyang cosplay lamang ito, kaya nagtaka kung bakit siya hinahabol. Ngunit nanatiling tahimik si Jaehyun, nakatutok pa rin ang pana sa kanya. Binalaan niya ito tungkol sa kanyang sandata, at sinabi na isa itong 1,000-volt taser. Hindi naintindihan ni Jaehyun, ngunit naalala ang mga babala ni Gwanwoo. Puno ng pagdududa. Tinanong niya kung multo ba ito o isang siyam na buntot na sorrow. Iginiit ni Ji Jong na isa siyang tao, isang Michelin chef, at inakala niyang aktor lamang si Jaehyun. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpalalim lamang ng hinala ng hari. Lalong nagduda si Jaehyun at panyana ang bag ni Ji Jong, na tumilapon patungo sa bangin. Galit na galit,
Minura ni Jijong si Jaehyun at sinabing meron siyang black belt sa Western martial arts. Para patunayan ito, nagpakita siya ng ilang dalaw sa harap nito. Si Jaehyun walang takot, umabot pa ng palaso, pero wala na siyang natira. Wala na siyang ibang pagpipilian, kaya lumapit siya kay Jijong na may hawak na espada. Habang sumasala kay si Jaehyun, biglang may nakamaskarang tao na nagpana sa kanya. Nahulog si Jaehyun sa mga braso ni Jijong, at pareho silang bumagsak sa malalim na bangin. Samantala, hinahanap ng lahat ang hari, ngunit wala silang makita. Natagpuan ng mga gwardya ang pana ni Jaehyun sa bangin at nagutos ng may sensinang paghahanap. Maya-maya, tumahimik ang lahat. Sa tabi ng ilog, sugatan si Jaehyun at tinulungan siya ni Jijong, nilagyan ng cream ang sugat. Hinanap niya sa bag ang cellphone para tumawag ng saklolo. Bigla namang nagkamalay si Jaehyun, kinuha ang patalim at tinanong si Jijong kung ano ang ginagawa nito. Inakusahan niya itong nagdi-distract. Nagulat si Jijong sa hinala at sinabihan siyang paranoid. Ipinaliwanag niya na ginamo lang niya ang sugat at iniligtas ang buhay nito. Sinipa ni Jijong ang binti ni Jaehyun at mabilis na hinublat ang patalim, ipinakita ang kanyang tanayan sa paggamit ng kutsilyo. Sinamantala ni Jaehyun ang pagkakataon, pinigilan siya at hiningi ang pangalan ng bruha. Naglaban sila para sa kutsilyo at hindi sinasadyang tinamaan ni Jijong ang mukha ni Jaehyun, dahilan para mawalan ito ng malay. Nang magising si Jaehyun, nasaktan siya, at pagkatapos ay inakay siya ni Jijong upang makahanap ng tulong. Sa palasyo, naghihintay ang lahat na may pag-aalala. Hindi pa. Bumabalik ang hari at nag-aalala ang immortal. Naisip niya kung kumilos ba ang general laban sa hari. Ilang taon na ang nakalipas na kilala ng General Simodo sa bilanguan. Pinatay niya si Dr. Ye, na ipinagbili sa kanya ng kanyang ina. Nangako siyang palalayain si Modo kung magiging espiya niya sa palasyo at maglilingkod sa hari ayon sa plano. Samantala, malayo na ang nilakad ni na Jaehyun at Jijong at lubos na silang pagod. Inutusan ni Jaehyun si Jijong na humanap ng malapit na taberna at magdala ng luya, sinamon at sa. Natawa lamang si Jijong, iniisip na baliw si Jaehyun sa pag-akalang siya ang hari ng Korea. Ngunit iginiit ni Jaehyun na siya talaga ang hari ng lupain. Inakala ni Jijong na nasugatan ito sa ulo at hindi sa dibdib. Nawalan ng pag-asa si Jaehyun, alam niyang hindi siya paniniwalaan. Habang naglalakbay, may nakita silang bahay sa unahan. Tumakbo si Jijong sa loob, humihingi ng tulong. Walang sumagot. Nakita ni Jaehyun ang babalang watawat at nagbabala na huwag nang pumasok dahil iyon ay Gumpyo, ang kanyang pangangasuhan. Naalala ni Jijong ang utos ni Haring Jonhan na gibay ng mga bahay para sa pangangaso. Nagtaka si Jaehyun at tinanong kung sino si Jonhan. Sagot ni Jijong, kilala niya ang pamilyang royal at ang tinutukoy niyang hari ay siya mismo. Dagdag pa niya, minsan, inutusan ni Haring John Huigan si Jin na magdala ng mga dalaga. Kilala siya bilang pinakamasamang hari ng Korea, mapang-ipang namuno at nagpahirap sa mga tao para lamang palawakin ang kanyang pangangasuhan. Agad na inutos ni Jaehyun na ilipat ang mga tao sa lugar ng pangangaso. Ang pagtawag ng kababaihan ay ipinaliwanag niya bilang layuning mahalaga sa pagpapalit ng hari. Iginiit niya na dapat unawain ni Jaehyun ang sitwasyon bago siya basta tawaging mapang-api. Dahil basa pa ang kanyang damit, pansamantalang hiniram ni Jaehyun ang damit ng may-ari ng bahay. Pagkatapos magpalit, nakarimag siya ng kakaibang ingay sa loob. Dahan-daang pumasok si Jaehyun at nakakita ng babaeng nagtatago roon. Minura siya ng babae dahil sa pagkuha ng damit pero agad siyang hamini ng tawad at nangakong ibabalik. Iyon, ipinaliwanag niya na madilim at nawawala siya, kaya hamini siya ng tulong. Tinawag niya ang may-ari ng bahay pero walang sumagot kaya inakala niyang walang tao. Nang magtanong pa si Jaehyun, nalaman niyang ito ay pribadong lugar ng pangangaso ng hari. At nagtatago ang babae roon dahil sa takot na madakit ng korte. Ang sinabi ng babae ay kaparehong-kapareho ng mga sinabi ni Jaehyun kanina kaya lubos itong nakalito kay Jaehyun. Nakasuot din ang babae ng tradisyonal na damit na han kaya tinanong ni Jaehyun kung ito ba ay isang set ng pelikula. Ngunit hindi alam ng dalaga kung ano ang ibig sabihin ng pelikula. Sa pagkalito, tinanong ni Jaehyun kung anong taon na. Matapos mag-isip, sumagot ang dalaga na taon iyon ng unggoy. Tinanong naman ni Jaehyun kung alam ba nito ang pinakamalapit na tindahan, ngunit hindi rin alam ng babae kung ano iyon.
Nagulat si Jaehyun at nag-isip kung sino ang babaeng ito at ang lalaki sa labas o kung nananaginip lamang siya. Determinado, naisip ni Jaehyun na kunin muna ang kanyang bag at telepono bago alamin ng iba pa. Samantala, pareho silang nabugutom at nais makahanap ng makakain. Sinabi ni Jaehyun na magaling siyang magluto, kaya dinala siya ng babae sa kusina, sabik makita ang kanyang daling. Nalaman ni Jaehyun na ang pangalan ng babae ay Jiam at siya ay 20 taong gulang pa lamang. Nagsimula si Jaehyun na magluto ng halo-halong kanin gamit ang mga sangkap na mayroon doon. Bigla naalala ni Jaehyun ang butter at chili sauce sa kanyang bulsa. At natuwa nang makitang naroon pa ang mga iyon. Pagkatapos maghanda, iniharap niya kay Jiam ang isang nakamamanghang kanin na kasing ganda ng isang obra. Tinawag niya si Jaehyun para kumain kasama nila mag-amat nag-atubili. Ito noong una. Hindi nakilala ni Jiam si Haring Jaehyun at inakala lamang niyang kakilala ito ni Jaehyung. Matapos ang paulit-ulit na pakiusap ni Jaehyung, at dahil na rin sa kakaibang anyo ng inihandang ulam, sinubukan ni Jaehyun ang isang kutsara. Napakaanghang ng pagkain kaya, siya ay napaubo. Sinubukan din ito ni Jiam at natagpuan niyang mainit din. Nabigo si Jaehyung at handa nang kumain mag-isa, ngunit natanto ni Jiam ang tunay na lasa. Maanghang sa simula, ngunit nakakahumaling. Ganoon din ang naramdaman ni Jaehyun at nanaisin pa niyang kumain ng higit. Nang muling pakainin siya ni Jaehyung, bigla niyang naalala ang kanyang ina na dati nagpapakain sa kanya, laging may kasamang payo na maging mabuting hari. Sapat na ang alaala upang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos kumain, inakay ni Jiam si Jaehyung papunta sa bundok upang hanapin ang nawawalang bag. Sa batis, iminungkahi ni Jiam na hugasan ni Jaehyung ang kanyang buhok dahil marumi ito. Samantala, natagpuan ng hukbong imperial si Jaehyun. Nagsuot siya ng damit hari at iniutos ang pagdakip sa nagpahiya sa kanya, gayon din ang pagsunog sa bahay ni Jiam. Habang iyon ay nagaganap, tinanong ni Jaehyung si Jiam kung bakit siya nagtatago roon. Ipinaliwanag ni Jiam na naninirahan siya sa lugar na iyon upang iwasan si Taehang, na nais siyang pilitin na maglingkod sa hari. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Jaehyung na mag-isip. Maya-maya, dumaan ang grupo ni Taehang. Nalilito, kumaway si Jaehyung upang humingi ng tulong, ngunit mabilis siyang tinakpan ni Jiam at itinago. Bumulong si Jiam na sundalo ni Taehang ang mga iyon at kung makita sila ay dadalhin sila sa palasyo. Sa kasamaang palad, natuklasan sila bago pa makatakas at agad na ikinulong. Sa loob, laging pinagagalitan si Jaehyung dahil sa umano'y iligal na gawain, ngunit walang nakikinig sa kanyang paliwanan. Marami ring ibang kababaihan ang nasa paligid niya. Nalula siya sa nakita at bumagsak sa hindi makapaniwala, hindi matanggap na totoo ang lahat. Nagsimulang mag-alala si Jaehyung kung talagang nakabalik na ba siya sa panahon ng Korea. Matapos pag-isipan ang mga pangyayari, lalo na ang kakaibang pagkikita kay Jaehyun, naniwala na siya. Maya-maya, dinala ng hukbong imperial si Jaehyung at ang iba pang babae sa templo at hinati sila sa dalawang grupo. Nang turn ni Jaehyung, sinabi niyang 27 siya, ngunit mistulang hindi kapani-paniwala kaya inilagay siya sa grupong kaliwa. Nais manatili kay Jaehyung, nagsinungaling si Jiam na 30 na siya, kaya nakasama rin siya sa grupo. Pagkatapos, sinabi ng mga sundalo na ang mga bata ay sa auxiliary house magpapalit, habang ang matatanda ay sa tiyan tutulong sa paghahanda. Samantala, patuloy ang paghahanap ng hukbong hari sa nagkasala sa hari. May nakatagpo ng isang tali ng buhok sa batis. Nang makita ito ni Jaehyun, agad niyang nakilalang pag-aari ni Jaehyung. Ang mga bakas ng sundalo ay nagpahiwatig na dinala sila ni Jiam sa templo. Sa kusina, sinabihan sina Jaehyung at Jiam na darating ang isang mataas na opisyal mula sa Hanseng at kailangan nilang maghanda ng 9 na ulam. Lubos itong ikinabahala ng dalawa dahil kakaunti lamang ang alam nilang lutuin. Inimungkahi ni Jaehyung na kung magtagumpay sila, dapat silang payagan na makauwi. Pumayag ang manager, ngunit may kondisyon na dapat maganda ang kalalabasan. Tinanong ni Jaehyung ang tungkol sa mga bisita, ang kanilang edad, paboritong pagkain, at posibleng allergy upang makapaghanda ng angkop na mga ulam.
Nagulat ang ilan at nagduda kung paano niya naisip iyon, ngunit iginiit niyang tigilan ang pag-aalinlangan at magsimula na silang magtrabaho. Sa sandaling iyon, dumating si General Manager Do. Ipinaliwanag ni Jejeyong na kailangan niyang maintindihan ang mga kakain upang makapaghanda ng mga pagkain tiyak na magugustuhan nila. Inulit niya ang kahilingan na malaman ang gusto, edad, at trabaho ng mga bisita. Si Mr. Do ay pumayag, ngunit nagbabala na kahit maliit na pagkakamali ay maaaring ikapahamak ng kanilang buhay. Kapalit nito, hinini ni Jejeyong na kung masiyahan ang mga kakain, sila ay palalayain ng gabing iyon. Nangako si Mr. Do na tutuparin ang kasunduang iyon. Ibinunyad din ni Mr. Do ang mga bisita, si Judge Sohong, isang mataas na opisyal at ang kanyang anak, si Do mula sa pamilyang Song, asawa ni Prinsesa Haisok, at kapatid ni Jian. Magkaibigan noon sina Song at Jian, ngunit ginamit ni Song si Taihong upang sirain ang maraming buhay. Dagdag pa ni Mr. Do, kilala ang mga anak ng Maalika bilang mapanuring mga kritiko. Gaano man kaganda ang pagkain, tiyak na makakahanap sila ng pagkakamali. Ang pag-insulto sa kanila ay maaaring magdulot ng mabigat na parusa, maging pagpapahirap. Ngunit nakita ni Jijong ang kanilang kayabangan at nagpa siyang turuan sila ng pagdalang sa pagkain. Sa kanyang pamumuno, nakuha niya ang buong tiwala ng grupo. Naaalala niya ang lumang cookbook ng kanyang ama na naglalaman ng mga resipi mula pa noong panahon iyon. At mula roon ay kumuha siya ng inspirasyon. Hindi nagtagal, dumating si Mr. Sohong at ang kanyang anak. Personal silang sinalubong para sa kainan. Natapos ni Jijong at ng kanyang grupo ang paghahanda at buo ang kanilang tiwala sa sariling gawa. Bigla namang pumasok ang mga sundalo upang arestuhin silang lahat. Pinanong ng mga ito kung bakit ang pagkain ng Maharlika, na gawa raw sa lokal na sangkat, ay may maliliit na piraso lamang ng baka. Napansin ni Jijong ang kanilang pagdududa at napag-isip na hindi pa nila nahahawakan ang kanilang mga kubyertos. Mahinahon niyang inusisa kung natikman na ba nila ang mga putahe bago ito pinuna. Ipinaliwanag niya na ang pagkain ay sumasalamin sa biwa ng Rihayen, kaya humingi ng detalye ang mga Maharlika. Nag-alala si Jijong na lalamag ang pagkain, kaya hinimok niya silang kumain muna, subalit inakala nilang mapagmataas siya. Ang pasimuno sa kanila ay nais gawing palabas ang sitwasyon para sa superintendent at isinama pa ang kanyang apo sa plano. Nag-alok siya ng pusta kung sila'y masisiyahan sa pagkain, lahat ng reklamo ay mapapawalang bisa kung hindi may kahihinatnan. Sa sandaling iyon, dumating ang pamangkin ni Mr. Lingzhen, dala ang utos ng hari na paalisin si Taihong at hindi ito matanggihan ni Lingzhen. Kaagad pagkatapos, sinubukan ni Mr. Sohong at ng kanyang anak ang karne ng baka. Nagulat sila nang matikman ang hindi maipaliwanag na sarap nito. Ang karne ay natunaw sa bibig, malambot, makatas, at hindi na kailangang nguyain. Ngumiti si Jijong, alam niyang nagtagumpay siya, ngunit kinutya siya ni Songra at sinabing lasang ordinaryong baboy lamang. Nang marinig ito, sinubukan ni Mr. Lingzhen ang karne at namangha rin sa pambihirang lasa. Kumbinsido siyang nagsisinungaling si Songra upang suran ang ulam. At nagalit siya. Hinugot niya ang espada, ngunit umawat ang anak, inaming siya ang may kasalanan sa sitwasyon. Gayunpaman, ibinaling pa rin ang galit sa grupo ni Jijong at inutusang pugutan silang lahat, bagay na ikinagulat ng lahat. Habang naghahanda silang patayin si Jijong, biglang lumitaw si Jian. Lumapit siya at nagsabing siya mismo ang titikim ng mga ulam. Nang marinig ang pamilyar na tinig, lumingon si Jijong at nagulat nang makita ang hari na nakatagpo niya kanina. Kinabahan siya, ngunit napangiti na lamang, nahaharap sa malupit na katotohanan iyon. Tinikman ni Jian ang karne ng baka, at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Ang karne ay napakalambot, makatas, at malasa, natutunaw sa kanyang bibig. Pagkatapos, tinikman niya ang mga pampalasa at humanga rin. Tinanong niya si Jijong kung ano ang ginamit nito upang makamit ang ganoong lasa. Ipinaliwanag ni Jijong na sarili niyang pampalasa iyon, ginawa upang mapahusay ang lasa at mabawasan ang alat. Bilang isang tunay na gourmet, idineklara ni Jian na iyon ang pinakamasarap na ulam sa buong mundo. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit masiging pinuna ni Sohong at ng kanyang anak ang pagkain. Ang mapagmataas na mag-ama ay iginiit na tanging Maharlika lamang ang makakaunawa ng kanilang panlasa, hindi gaya ng karaniwang tao.
Halata ang kanilang kayabangan. Nais malaman ni Jian ang pangalan ni Jijong. Nagpakilala si Jijong at sinabi niyang 27 taong gulang na siya. Nagulat si Jian at napansin niyang mas bata itong tingnan kaysa sa sinabi. Tinanong niya kung may asawa na si Jijong, at sumagot ito na single pa rin siya. Nagulat si Jian sa edad nito nang wala pang asawa, at tinanong kung taga saan siya. Matapos mag-isip, inihayag ni Jijong ang katotohanan na siya ay mula sa 500 taon sa hinaharap. Nang marinig ito, naisip ni Jian na baka wala sa katinoan si Jijong. Nadama ni Jijong ang kawalan ng magawa. Walang naniwala sa kanya, ngunit umaasa siyang palalayain siya ni Jian. Sa halip, iniutos niyang ikulong ito. Nais din ni Jian na isama ang apo ng inspector. Kinabahan ng inspector, ngunit wala siyang nagawa. Pinaalis ni Jian ang lahat, subalit nanatili ang inspector. Pinunan niya ang kawalang hiya ni Jian sa harap ng hari, at nagsabing mawawalan ng respeto ang isang namumuno na nagpapabeya sa bansa. Hinimok niya ang hari na parusahan ang mga nang-aabuso upang umunlad ang dinastaya. Nagalit si Dehan nang marinig ito at nagbigay ng utos. Ang inspector, alam na malapit na siyang mamatay, ay nagpa siyang mamatay alang-alang sa pamangkin. Sa mga sandaling yun, naalala ni Jian ang sakit ng hindi pagkakaligtas sa kanyang ina. Nang malaman ni Jian na ang commander ang kumatay sa kanyang ina, ipinatapon niya ang walang galang na kontrabida sa hangganan ng Hamgyong kinabukasan. Inutusan ni Jian si Song na palayain ang lahat ng babae maliban sa kusinira na si Jijong. Si Taihong ay naging dahilan lamang upang maghiganti si Jian para sa kanyang ina. At gusto na niya itong tapusin. Sa sandaling yun, kusang loob na pumasok si Mr. Do sa bilangguan upang bumisita. Nang umalis ang lahat, pinalaya rin niya sila, tinutupad ang kanilang pangako. Nagulat si Jian nang mabalitaan niyang nakatakas ang mga bihag mula sa bilangguan. Samantala, hinanap ni na Jijong at Jiam ang bag sa bundok nang biglang lumitaw si Jian, na nagulat din sa kanila. Pinanong niya kung bakit sila naroon, at ipinaliwanag nilang hinahanap nila ang bag na tinamaan ng pana dahil may lamang aklat ni Wang Yunlu. Naniwala si Jijong na ang aklat na yon ang nagdala sa kanya sa panahon ng Joseon. Nakita ni Jian ang bag na nakasabit sa puno at nagsugo siya ng tao upang kunin ito. Tuwang-tuwa si Jijong nang makita ang bag, ngunit itinapon iyon ni Jian sa bangin, dahilan upang magalit siya. Kinabukasan, dinala sila sa palasyo. Hinimok ni Jijong si GM na maging matatag at nangakong paprotektahan ito anuman ang mangyari. Alam niyang kailangan niyang hanapin ang aklat ni Wang Yunlu upang makabalik sa kanyang panahon. Sa daan, naghagis ng mga bagay ang mga batang taga na yun, tinatawag silang aswang at kinukutya. Nagbiro si Haring Jen, at sinabi na mula sa sandaling iyon ay bawal silang tumingin o makipag-usap kahit kanino nang walang pahintulot niya. Lalo lamang nawalan ng pag-asa si Jijong. Sa palasyo, naghihintay si Mudu. Niyakap niya si Jayan matapos ang matagal nilang paghihiwalay. Ipinakita ni Haring Jayan ang 2 babaeng nahuli at tinawag silang aswang at bilango. Inamin niyang may talento ang mga ito, ngunit sinabi rin niyang sayang kung papatayin. Si Jijong, na may malalim na kaalaman sa kasaysayan, ay kilala si Mudo bilang pinakamalupit na babae sa Korea, na ginagamit ang kanyang impluwensya upang manipulahin ang hari para sa sariling interes. Naniniwala si Mudo na gusto ng hari si Jijong. Kaya itinuring niya itong banta. Gusto ni Mudo na turuan sa Red House ni Rijong ang mga babae para sa wastong etika, ngunit tumutol si Haring Jayan, sinasabing hindi iyon angkop. Sinimulan ni Haring Jayan na ipakita ang kanyang interes kay Jijong, na tila sinasadya niyang gawin upang pagselusin si Mudo. Sa una, naging epektibo ang taktika ayon sa kanyang palagay. Ngunit kalaunan, nagtanong si Jijong kung saan sila patutungo, dahil natatakot siya sa lugar na hindi niya kilala. Walang ibinigay na paliwanag si Jayan nang bigla niyang piringan ang kanilang mga mata. Sa malamig ngunit tiyak na tinig, sinabi niyang magiging maayos ang lahat at maghahanda siya ng isang espesyal na lugar para sa kanila. Dumating naman ang isang mediko upang gamutin si Jayan at alisin ang palasong nakabaon sa kanyang katawan, ngunit lihim na itinago ni Mudo ang palaso pagkatapos. Ipinaliwanag ng doktor na may kakaibang sangkap sa sugat na pumihil sa pagdurugo, ngunit nagbabalari na anumang pagkaantala sa paggamot ay maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng kanyang kamahalan. Naalala ni Jayan si Jijong na siyang tumulong pigilan ang kanyang pagdurugo, at tahimik siyang nagpasalamat dito.
Nalaman ni Modo na ang babaeng nasa labas ang nagligtas kay Jayan at naisip niya kung ito nga ba ang dahilan kung bakit dinala niya ito sa palasyo. Inamin ni Jayan na bahagi lamang iyon ang dahilan at sinabi rin niyang wala ng ibang tao sa palasyo ang gustong pumatay sa kanya ng higit pa kay Modo. Pinanong siya ni Modo kung balak niyang panatilihin ang babae sa palasyo at nagmungkahi siya ng lugar para sa mga naghahanda bilang konkabina. Agad na tumawa si Jayan nang marinig iyon at tinukso siyang nagseselos. Sabay pahayag na hindi niya papayag ang manatili ang babae sa palasyo dahil mas espesyal pa ang tirahan nito. Sa kabila ng kanyang mga salita, kumbinsido si Modo na interesado si Jayan sa babae kaya lihim siyang nagpadala ng tao upang ipatawag ang pamilyang Song at magtanong tungkol kay Jehong, pati na rin ang pana kay General Jezen. Hindi nagtagal at dumating ang pamilyang Song, inamin nilang hindi nila kilala si Jehong bilang mangkukulam o kung bakit nais siyang ibalik ng kanyang kamahalan. Alam lamang nila na siya ay dating kusinira. Sa mesa ay nakalatag ang mga alahas na kakakumpiska lamang mula sa palasyo ng tagamasid ng Hong, at inihandog ito ng pamilyang Song kay Modo, ngunit sinabi nitong kulang pa rin iyon para sa kanya at inutusan silang dalhin ang lahat ng aliping kamag-anak ng tagamasid ng Hong mula sa Pulang Palasyo. Nag-alinlangan si Song Jia, iniisip na tatutol ang mga korte sa pagpapatapon ng tagamasid ng Hong, subalit iginiit ni Modo na tapusin ang bagay na ito. Kaya para kay Song Jia ay tungkulin niyang sumunod at hindi kwestiyonin ang kagustuhan ni Modo. Nang gabing iyon, may pumasok sa bilangguan, tinalo ang mga gwardya, at sinagip sina Jijong at GM. Ginala sila ng taong nakamaskara sa pista kung saan sumasayaw ang mga tao na nakadisplay, at hindi nakilala ni Jijong ang sino man hanggang sa inalis ng isang lalaki ang kanyang maskara at nagpakilalang si Haring Jayan. Ang kanilang tagapagligtas ay si Gang Gio, na nakilala bilang Pei Asong Kawayan, at nabighani si GM sa alindog nito hanggang sa muli siyang nahulog sa kanyang panlilinlang. Pagkaraan, binigyan ni Jaya ng pera at liham ang grupo ni Gang Gio at hiniling niyang lihim na imbestigahan kung sino ang nagbalak pumatay sa kanya sa gubat. Nagtaka si Jijong kung bakit niya ito ginawa, at ipinaliwanag ni Jaya na para lamang iyon sa kasiyahan, kasabay ng babala na kung muli siyang tatakas ay wala na siyang pagkakataong tumawa. Habang nakikipagtalo si Jijong, inutusan ni Jaya na painitin ang bakal at pinilit siyang umupo roon bilang pananakot, dahilan upang matakot siya at mapilitang lumuhod at mangakong hindi na muling tatakas. Nang marinig iyon, pinili ni Jaya na patawarin si GM. Makalipas ang ilang sandali, nagutom ang hari at naghahanap ng kakaibang pagkain, kaya't binala niya sina Jijong at GM sa kusina ng palasyo upang magluto. Nalaman ni Jijong na mula kay Jaya ng USA at agad niyang naisip ang isang French dish. Determinado, inihanda niya ang karne at mga side dish na tiyak na magugustuhan ng hari. Ngunit nagalit ang Grand Queen nang malaman na isang bruha ang nagluluto ng USA sa kusina, at nabalitaan din ito ni Modo kaya tiniyak niya ang kaligtasan ng pagkain. Lalong nagulat si Jijong nang makita si Jaya na nakahubad ang itaas. Nagtaka siya sa pananamit ng hari ngunit hindi naiwasang matulala sa hubog ng katawan nito. Ipinaliwanag ni Jaya na ang pagkain ay mula sa maharlikang lutuing Pranses na tinatawag na Vexide. Pinakinggan siya ni Jijong ngunit inamin ng hari na hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Naghanda si Jijong ng orver bilang appetizer, karne ng tata na may gulay at pula ng itlog na sinabayan ng meriendang damong dagat. Pinatikim muna ito ni Jayan sa iba at nang magpahayag sila ng pagkamangha, siya mismo ang kumain at ang kakaibang lasa ay nagdala sa kanya sa isang paraiso, sa malawak na parang kung saan malayang tumatakbo ang mga USA. Sumunod ang malapot na sopas na gawa sa gatas at beans, na sa amoy pa lang ay nakilala na ni Jayan ang kakaibang lasa nito, at nang matikman ay para siyang nasa gitna ng kalikasan. Napapaligiran ng mga beans na kumikislap sa umaga. Pagkaraan, inihain ang pangunahing ulam na venison vine dart, na inihaw ni Jijong gamit ang uling at pinasadahan lamang ng bahagya sa magkabilang panig upang makuha ang tamang tekstura, lasa, at aroma. Bagamat maraming karne ng USA na ang natikman ni Jayan, ngayon lang siya nakakita ng ganitong paraan ng pagluluto. Napansin niyang mas advanced ang teknikong ginamit ni Jijong kumpara sa kasalukuyang panahon at nagtanong kung saan nagmula ang kaalaman nito. At ipinaliwanag ni Jijong, kahit hindi ka panipaniwala, na galing siya sa hinaharap, subalit naisip ni Jaya na may problema lamang ito sa pag-iisip. Ngayon, nais ni Jaya na si Jijong mismo ang tumikim ng ulam,
At habang pinapanood niya itong kumakain ay naalala niya ang kanyang ina kaya't hindi niya maalis ang kanyang tingin. Humingi siya ng isang kagat at sinabing may babalik daw nito ang alaala ng pagpapakain sa kanya ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Nagulat si Jayan at agad na nagtanong kung paano nalaman ni Jijong ang paborito niyang ulam. At ipinaliwanag ni Jijong na pinag-aralan niya ang panahon ni Jayan Huigon at nanalo siya sa isang paligsahan sa pagluluto gamit ang ulam na iyon. Doon napansin ni Jayan na muli na namang binanggit ni Jijong ang pangalan ni Jayan Huigon at tinanong kung sino ba talaga siya. Hindi alam ni Jijong kung paano ipaliwanag, kaya't sinabi niya na hindi niya maalala sa ngayon. Samantala, nasa labas si Mudo ngunit pinigilan siya ayon sa utos ng hari. Pinilit pa rin niyang pumasok, ngunit sa pinto pa lang ay nakita niyang nagtatawanan sina Jayan at Jijong. Sinubukan pa niyang pumasok ngunit hinarang siya, at mula sa loob ay may nagsabi na walang pinapapasok. Iginiit ni Mudo na may dala siyang painting, ngunit sinabi ni Jayan na hindi pa iyon oras. Sa loob naman, gusto nang umalis ni Jijong ngunit hinawakan ni Jayan ang kanyang kamay. Lumapit ang hari at dahil sa hiya, natigilan si Jijong. Bumulong si Jayan na siya ang pinili niya, ngunit hindi ito naintindihan ni Jijong. Sa labas, mariin iniutos ni Songra na isalaysay ni Jijong ang lahat ng nangyari matapos siyang maglingkod. Ipinaalala rin niya na kailangan ni Jijong ng isang kaalyado upang makaligtas doon, at pinanong kung dumating na ba si Mudo. Binalaan pa niya na bihirang paalisin ng hari si Mudo mula sa kanyang tungkulin. At ang pagpili sa kanya na manatili sa kainan ay unang beses na nangyari, kaya tiyak na ngayon ay pagbabantayan na siya ni Mudo. Kung wala siyang tulong, hindi siya mabubuhay. Natakot si Jijong at alam niyang kailangan niyang manatiling buhay upang makauwi. Pumayag siyang makipagtulungan kay Songra, ngunit may isang kondisyon, kailangang hanapin ang bag ng kamahalan. Naitapon iyon sa bangin at kailangan niya itong makuha ng buo. Samantala, galit pa rin si Mudo. Iminungkahi ng kanyang mga tauhan na palayasin ang bruha sa kusina ng palasyo, dahil kung lalayuan siya ng ibang alipin, hindi siya tatagal ng kahit isang araw. Nagustuhan ni Mudo ang ideya at agad niyang inutusan ang kanyang mga tao na gawin ito. Subalit, nang matikman ng isang alipin ang sopas ni Jijong at masarapan, lalo siyang nainis at sumumpa na hindi na muling makikita ang bruha. Matapos magtrabaho sa kusina, bumalik sina Jijong at GM sa kanilang selda. Mas naging komportable sila roon kaysa sa labas, kung saan lagi silang inaapi ng mga naiingit na alipin. Kinabukasan, dinala ni Songra ang mga unuko sa harap ni Jian. Hindi sila nasiyahan sa pagkakita sa ipinatapon na unuko habang nananatiling ang bruha ay malaya, gayong pareho lamang silang nagkasala ng pagtataksil. Sa pulong, iminungkahi ng mga ministro na patayin ang bruha. Ipinaglaban nila na katawa-tawa ang ideya na hayaang magtrabaho ang isang taksil sa kusina at humiling sila ng parusa para kay Jijong at pagbawi ng pagpapatapon sa unuko. Nang marinig ito, nagalit si Jian. Hinamon niya ang mga ministro at tinanong kung iniisip ba nilang isa siyang papay na hari na basta-basta na lamang lalampasan ng mga nagkasala ng pagtataksil laban sa kanya. Biglang ipinatawag ni Jian si Jijong. Nagmakaawa ang mga ministro na ipapatay ang bruha upang maibalik ang kaayusan, ngunit sa halip, hinugot ni Jian ang kanyang espada at ipinahayag na ang babae ay nakapaghain ng kakaibang ulam kagabi. Dahil dito, idineklara niyang dapat itong maging maharlikang kusinero. Nagulat ang mga ministro sa naging pasya ni Jian. Ipinagutos niyang si Jijong ay magluluto araw-araw at binalaan na kapag inulit niya ang ulam o hindi ito nasiyahan, agad siyang papatayin. Itinalaga rin siya bilang Grandmaster, isang bagay na hindi matanggap ni Mudo. Sa kanyang pagkabigo, lumapit si Mudo sa Grand Queen upang humingi ng tulong. Naniniwala siyang ang tusong bruha ay nagpapalabo ng isipan ng hari sa pamamagitan ng pagluluto. Iginiit pa niya na ang bruha ay lumitaw noong eclipse. Ang araw na may nagpanes sa hari, at walang nakakaalam ng tunay nitong pinagmulan. Hindi rin nasisiyahan ang Grand Queen sa presensya ng bruha, ngunit wala siyang kapangyarihan sa kusina. Kaya iminungkahi niyang subukin mismo ang kasanayan nito. Kung hindi tutugma ang talento sa mga chismis, maaari itong mapalayas mula sa palasyo. Naengganyo siya sa ideya at agad na nais itong ipatupad. Nang gabing iyon, dinala sina Jijong at GM sa bagong silid na may mainit na kumot, malambot na kutson. At iniinitang sahig, bagay na labis nilang ikinatuwa.
Binigyan din sila ng mga bagong damit na angkop sa kanilang tungkulin bilang mga master. Kinabukasan, sabik silang sumunod sa isang monghe patungo sa kusina, kung saan pinatawag si Jijong ng Grand Queen. Dahil sa bigat ng kapaligiran, nahirapan siyang huminga. Inilahad ng Grand Queen ang kanyang pakay at binalaan siya, kung aakitin niya ang hari gamit ang tingin, magbabayad siya, kung manlilinlang siya gamit ang salita, mawawalan siya ng dila. At kung dadayain niya sa pagkain, mawawalan siya ng braso. Napaatras si Jijong sa narinig. Pagkatapos, ipinahayag ng Grand Queen na lalaban siya sa mga kusinero ng palasyo, at upang mapanatili ang kanyang braso, kailangan niyang magpahanga sa pamamagitan ng kanyang pagluluto. Alam ni Jijong na ito ay bahagi lamang ng plano ni Mudo. Para kay Mudo, kahit isang braso ni Jong ay hindi pa sapat na kaparusahan. Sa parehong araw, nakatanggap si Haring Jaya ng sulat. Mula kay Master Dayo. May hawak daw itong manuskrito at nais siyang makita dahil may lihim na may kinalaman sa kanyang ina. Samantala, humiling ng pagkikita si Daok Shansong, sinasabing naistikman ang Grand Queen ang luto ng Jijong. Kailangang makipagkumpetensya ni Jijong sa mga kusinero ng palasyo. At kung matalo siya, puputulan ang kanyang mga kamay bilang kaparusahan. Dumating ang araw ng paligsahan. Si Jijong ay nakatakdang lumaban sa mga tanyag na chef. Tiyak si Mudo na kahit anong gawin, hindi siya mananalo. Ngunit hindi pagkain ang tunay na alalahanin ng Grand Queen. Biglang dumating si Jaya at tinanong ang matanda tungkol sa tsismis na braso ang kabayaran sa paligsahan. Binalaan niya, itong lumampas na sa kanyang kapangyarihan kung totoo yun. Ipinaalala niya na si Jijong ay kanyang hinirang bilang royal chef. At sa gayon ay tauhan niya. Ipinunto ng Grand Queen na tutol ang mga ministro sa pagkakahirang kay Jijong, at kung walang gagawing hakbang, hindi matatapos ang kanilang pangamba. Ipinahayag niya na ang batas ay dapat maging patas upang maging makatarungan. Kung matalo ang ibang kusinero, sila rin ay dapat mawala ng braso. Agad na inihayag ni Jaya na maliban sa mananalo, lahat ng kalahok ay puputulan ang kamay. Hinugot niya ang kanyang espada upang linawin ang kanyang panindigan. Nang makita ito, nag-alala si Jijong. Nais niyang umuwi, ngunit alam niyang imposible yon. Pinatatad niya ang loob at nagpasanggawin ang lahat ng makakaya. Ang tema ng dakilang reyna ay paggalang sa magulang. Ang mga lutuing inihanda ay dapat magpakita ng konseptong ito. Gamit ang pusong mapagmahal, kailangan may tofu at fermented bean paste. Bawat kalahok ay binigyan ng 1 oras upang magluto. Agad na naisip ni Jijong ang espesyal na spaghetti ng kanyang ama na may toyo, na inaasahan niyang magugustuhan ng dakilang reyna. Samantala, tahimik na ipinagdasal ni Haring Jae na sana ay hindi magkamali si Jijong. Nagmamadali silang tatlo sa kusina upang kumuha ng mga sangkap, ngunit si Jijong, imbes na makipagsabayan, ay pumili na lamang ng mga tirang natira. Nakakita siya ng spinach na mabuti para sa buto at alam niyang makabubuti ito para sa reyna. Gayunman, nabigo siya at nagtanong sa pilosopo kung saan makakakuha ng fermented soybean paste. Matapos tipunin ang mga sangkap, nagsimula siyang magluto. Hindi biro ang kanyang mga kalaban, ang isa ay naghanda ng ayam manduwo na minsang pinuri ng reyna noong kanyang kabataan, habang ang isa naman ay gumagawa ng tanyag na ayam padang hotpot. Sabik na naghihintay ang dakilang reyna sa kanilang mga putahe. Natikman ni Haring Jae ang 2 ulam ngunit inaasam niya ang natatanging lasa ng niluluto ni Jijong. Nang gumamit si Jijong ng itim na toyo, ipinaliwanag ng pilosopo sa reyna ang kahulugan nito. Mula pagkabata, nahirapan na itong kumain ng maayos, nang siya ay pumasok sa palasyo, halos hindi siya makakain, umiiyak at labis na nangungulila sa kanyang tahanan. Ang huling ulam na naranasan niya mula sa kanyang ina ay soybean soup mula sa ilog Shomjan, na maraming kusinero ang sumubok gayahin ngunit walang nagtagumpay. Ngayon, ang layunin ni Jijong ay maibalik ang eksaktong lasa nito. Subalit, nang subukan niyang kunin ang kulang na sangkap, pinigilan siya ng dakilang hari. Doon tumutol si Mudo, na nagsabing sinasamantala ni Jijong ang sitwasyon. Iginiit ng iba na hindi makatarungan ang pagdaragdag ng sangkap dahil lamang sa personal na kahinaan. Gayunpaman, inamin ni Jijong na balak niyang baguhin ang ulam, ngunit hindi sa paraang iniisip nila.
Nakialam si Haring Jaeyan at ipinunto na hindi naman ipinagbabawal ng mga tuntunin ang magdagdag ng sangkap. Idiniin pa niya na kung sakaling matalo si Jijong, maaari nilang putulin ang dalawang kamay nito. Sa kanyang pasya, pinayagan niya si Jijong na kumuha ng karagdagang sangkap, at manalo man o matalo. Determinado itong magtagumpay anuman ang kapalit. Niluto niya ang bean paste soup at dinagdagan ng spinach upang magbigay ng kakaibang lasa. Nagtaka si Haring Jaeyan kung ito ba ay isang bagong uri ng ulam o tuluyan nang nawala sa katinoan si Jijong. Lahat ay naging mausisa sa hindi pangkaraniwang sangkap na kanyang ginamit. Samantala, naggatong pa si Mudo at Bamulong tungkol sa posibleng masamang mangyari kung sakaling magkasakit sila matapos kainin ang niluto ni Jijong, bagay na lalo pang nagdulot ng pag-aalala sa dakilang reyna. Pagkatapos ng paligsahan, iniharap ang mga ulam sa mga hurado. Ang unang inihain ay Royal Korean Steamed Dumplings na ikinasiyahan ng lahat dahil sa lambot at kakaibang pagkamasarsa nito, na hindi tulad ng karaniwang dumplings. Ngunit napansin ni Haring Jaeyan na wala itong lasa ng bean paste, kundi nasa sawsawan lamang. Nang tanungin ng dakilang reyna ang kahulugan ng putahe, ipinaliwanag ng chef na ang emperador ay ama ng bayan, at ang mga sangkap ay sumisimbolo sa regalo ng anak para sa kanyang magulang. Nasiyahan ang dakilang reyna sa paliwanag ng unang chef, ngunit hindi kumbinsido si Jaeyan, na nagtanong sa kanyang isipan kung ano nga ba ang tunay na espesyal sa mga pagkaing inihahain sa palasyo. Sumunod ang tofu hotpot ng pangalawang chef na muli ring pinuri ng reyna. Ipinaliwanag ng chef na ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng pamilya sa mainit na hapunan, ngunit muling umiling si Jaeyan, sapagkat para sa kanya ay hindi iyon tunay na pagmamahal ng anak. Huli namang iniharap ang sopas ni Jijong, na ikinamangha ng lahat dahil sa tamis at alat na perpektong nagbalanse. Ipinaliwanag niya na ang ulam ay sumasagisag sa kanyang pagmamahal sa magulang, na may maalat at masarap na lasa na nagpaalala sa kanya ng lutong bahay ng kanyang ina. Ang pritong tofu ay nagpasarap pa lalo sa sabaw. Bigla namang sumingit si Modo at pinigilan siyang magsalita, ngunit hindi ito pinansin ng reyna at nagpatuloy sa pagkain. Nang sabayan ng kanin ay bumalik sa kanya ang alaala ng sabaw na niluluto ng kanyang ina taon-taon. Habang kumakain, tumutulo ang kanyang luha. Tinanong niya si Jijong tungkol sa huling sangkap na kanyang inilagay, at ipinaliwanag nitong ito ay tahong, na nagbibigay ng natural na tamis at malinis na lasa sa sabaw. Tanging mga taga-ilog sa Omjan lamang ang nakakatikim nito, at ang huling sabaw na natikman ng reyna mula sa kanyang ina ay may parehong lasa. Napansin din ni Jijong ang pagkahilo ng reyna, kaya't dinagdagan niya ng spinach ang sabaw, na mabuti sa buto at kalusugan. Ipinaliwanag niya na ang regular na pagkain nito ay makatutulong ng malaki sa kanyang katawan. Mula noon, wala nang alinlangan ng dakilang reyna sa galing ni Jijong at hiniling niya na muling ipagluto siya. Ang sopas na inihanda ni Jijong, masarap at masustansya, ay tuluyang nagbigay ng labis na paghanga at tiwala ng reyna sa kanya. Napaluha ang dakilang reyna at agad na malamig na iniutos ni Jiyon na patayin ang dalawang ibang chef, ngunit mabilis na nakialam si Jijong at inamin niyang naging bastos siya, bagaman iginiit niyang ang pagpatay sa kanila ay sisira sa layunin ng paligsahan na may temang paggalang sa magulang, dahil sa huli ay nakapagpalusog din ng reyna ang kanilang mga pagkain. Para sa kanya, ang pagpatay ay isang anyo ng kawalang dangal, kaya't hindi niya matanggap na mamatay sila dahil lamang sa pagluluto. Hindi pinansin ni Jiyon ang kanyang pahayag at ipinagpatuloy ang utos, ngunit biglang nakialam ang dakilang reyna, inaming siya ang may kasalanan at ipinaliwanag na nag-ugat ang lahat ng magluto ng USA ang alipin, bagay na nagpaalala sa kanya kung paanong hinahabol araw-araw ang mga hayop na ito para sa e-sport kahit mahal ng Fairy King ang mga USA, kaya't sa tindi ng puot ay naisip niyang magdaos ng paligsahan. Bilang solusyon, iminungkahi ng reyna na payagan ni Jiyon na matuto ang alipin mula kay Jijong bilang paraan ng pagtuturo ng katapatan sa kaharian. Lahat, kabilang si Jijong, ay lumuhad at nagmakaawa kay Jiyon para sa awa, at sa huli ay pumayag itong palayain ang dalawang alipin. Subalit matapos ang paligsahan, nagulat ang lahat nang biglang magalit si Jiyon, at napaisip sila kung nalaman na ba ng mahal na prinsipe ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, na hindi pala namatay dahil sa sakit noong taon na iyon kundi nalason at pinaslang. Sangkot din sa insidenteng ito ang mahal na reyna, habang patuloy na nagbabalak si Mudo na patumbahin si Jijong at bumuo ng panibagong bitag laban sa kanya.
Biglang dumating si Haring Jiyon at tinanong si Mudo kung bakit ito umuwi ng mas maaga. Sagot naman ni Mudo na nagdulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo ang mahabang kompetisyon kaya kinailangan niyang magpahinga, ngunit binanggit din niya ang mga usap-usapan tungkol sa nag-organisa ng paligsahan at sa misteryosong bagong dating sa palasyo. Gayun din ang pagkamatay ng ina ni Jiyon na lalo pang nagdulot ng kaba sa hari. Sa tuwing naaalala niya ang yumaong ina, napupuno siya ng takot, at narinig din ni General Jezen ang nakababahalang balitang ito. Binigyan nila si Jijong ng maraming alahas at sinabing ito na ang pagkakataon niya upang makuha ang kamahalan, ngunit tumanggi siya at iginiit na wala siyang relasyon dito, naniniwalang hindi siya gaanong paborito ng hari. Ipinaalala ng iba na hindi sapat ang pagluluto lamang upang makaligtas. At nang gabing iyon ay binalaan ng pilosopo na nagwawala ang hari, kaya dapat silang mag-ingat sa paghahanda ng pagkain, dahil ilang beses na itong nag-react sa mga inihahain, itinatapon ang lahat at sumisigaw na may naglalason sa kanyang pagkain, at tanging si Mudo lamang ang nakakapagpakalma sa kanya sa mga ganitong sandali. Si Jijong, kahit marami nang nalalaman sa kasaysayan ni Jayen, ay walang ideya sa nangyayaring kaguluhan, kaya agad siyang naghanda ng pagkain upang pakalmayan ang hari, desididong gawin ang lahat para hindi iyon maging huling gabi niya. Personal niyang inihatid ang soy sauce noodles sa silid ni Jayen, ngunit nang makita ito ng hari ay nagalit siya, iniisip na inaasar lamang siya dahil kumain na siya ng bean paste kanina. Mariing ipinaliwanag ni Jijong na kakaiba ang sarsang ginamit niya. At nang nahirapan si Jayen sa noodles ay pinakain niya ito gamit ang kutsara. Namangha ang hari sa lasa at inubos ang buong mangkok, habang ikinwento ni Jijong na tuwing siya'y nalulungkot, nilulutuan siya ng kanyang ama ng ganoong ulam, kaya naisip niyang iyon din ang kailangan ni Jayen sa sandaling iyon. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang ina, sinabi ni Jijong na matagal na itong pumanaw, at sa kabila ng lahat ay malamang na nag-iisa at nalulungkot din ang hari. Nang itanong ni Jayen kung nasaan ang ama nito, sagot niya ay tiyak na desperadong hinahanap siya. Inamin niyang hindi siya pinaniniwalaan ng iba, ngunit totoong mula siya sa hinaharap, at kung nasa kanya lamang ang kanyang mahiwagang bag ay maipapaliwanag niya ang lahat. Binanggit niya rin ang aklat na Wang Yunlu at ipinaliwanag na iyon ang dahilan ng kanyang pagdating doon, kaya hiniling ni Jayen na ibunyag sa kanya ang lahat tungkol sa hinaharap. Nangako si Jayen na kung magsasabi ng totoo si Jijong, maniniwala siya rito at, kung kinakailangan, tutulungan pa niya itong mabawi ang mga damit. Ngunit batid ni Jijong mula sa kasaysayan na papatayin ni Jayen ang mga opisyal dahil may kinalaman sila sa pagkamatay ng kanyang ina, at alam niyang ito ang magiging sanhi ng isang malaking paghihimagsik na magdudulot ng pagkawala ng trono. Hindi niya nagawang ipagdapat ito sa hari, kaya sa halip ay pinayuhan niya itong mamuhay ng maayos sa kasalukuyang panahon at magpahalaga sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Naintrigue si Jayen sa aklat ni Wang Yunlu na binanggit ni Jijong, lalo na't may aklat din siyang ipinangalan sa kanya. Naisip niya na baka ang sinaunang aklat na nagdala kay Jijong sa kanilang panahon ay siya mismo ang susulat balang araw. Bigla namang dumating ang isang gwardya upang magulat ng balitang may kinalaman sa mga turo, ngunit sinabi nitong bigla silang nawala. Ipinaliwanag ng gwardya na pumunta siya sa takdang oras ngunit wala siyang nadatnan, at habang sinasaliksik ang lugar ay natagpuan niya ang dagwang card. Tanda na pinatahimik nang umaatake ang lalaki. Naisip ni Jayen na tiyak na malapit lamang ang salarin, kaya nangako siyang hindi na magtitiwala kan inuman. Nalungkot siya, humingi ng alak, at agad na nalasing ng todo. Samantala, habang natutulog si Jijong, dumating ang pilosopo upang gisingin siya. Agad siyang naghanda ng pagkain para kay Jayen. Pagdating ni Jijong, nadatnan niyang lasing. Na si Jayen, walang kamalay-malay sa paligid. Bigla siyang hinailan ni Jayen palapit sa tabi niya. Iginiit na magkasama sila kahit sablit. Napansin ni Jijong ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang damilat si Jayen, tumitig siya kay Jijong at biglang humalik ng matamis. Nanatili siyang tahimik, tinatamasa ang sandaling yun. Dito nagtapos ang unang na yugto patungo sa susunod na mga pangyayari.